Sinubukan ni Bettina at Chloe na tumakas sa pamamagitan ng panloloko sa lalaking nasa harapan nila. Ngunit nakalulungkot, nabigo sila. Muli silang pinapasok ng masamang lalaki at saka nilock ang pinto para matrap sina Bettina at Chloe. "Saan kayo pupunta, ha?" sabi ng masamang lalaki sa kanyang nakakatakot na tingin at ngisi. Then from behind, dumating sina Ivana and Amara with anesthetics on each hand. Nahuli ng dalawa ang tig-isang bata. "Bitawan mo ako, let go," sigaw ni Bettina. Ang katawan nilang dalawa ay ganap na ikinandado upang hindi na sila makalaya. "Tingnan mo, kung alam ni Mommy, talagang magkukulangs ay Mommy sa inyo. Mga duwag kayo, how dare to face maliit na bata," sigaw ni Chloe with those threats. Napasinghap ang tatlo sa sinabi ng kambal. "Ang mommy mo, haha, Farah na." Ang saya-saya niyang nakikipag-party at nakikipag-date sa isang mayamang lalaki. "Sa tingin mo ba may pakialam siya sa inyong dalawa, ha? Ipapatapon ka. Kami mismo ang pinadala ng mommy mo para patayin ikaw," sabi ni Amara. Ang mga kasinungalingang sinabi niya para masira ang isip ng kambal. Siyempre, hindi naniwala sina Chloe at Bettina. "Mas naniniwala kami sa mommy namin kesa sayo," sabi ni Chloe. Agad namang tinakpan ni Ivana ang ilong ni Chloe na inis. Isang panyo na nilagyan niya ng gamot noon. Nagre-rebel na naman si Chloe. Halos ma-overwhelm si Ivana, ngunit nagsisimula ng gumana ang gamot. Kaya ang energy ni Chloe nagsimulang tumakbo palabas at tuluyang nahimatay ang bata. Ganun din ang nangyari kay Bettina. Good. Lahat sila ay matagumpay na nadroga. "Halika, dali, dalhin mo sila sa kotse," utos ni Ivana. "Yes miss." Ang lalaki ay nagdala ng 3 bata, habang si Amara ay nagdala ng 2 bata. Wala ni isang sagabal pagkatapos noon. Agad nilang kinuha ang mga quintuplets. Napangisi si Ivana. Ilang hakbang na lang at mawawala na ang mga batang ito sa mundo. Wala nang binding si Steven at ang mayabang na babaeng iyon. Si Ivana ay lubos na nasisiyahan na ang kanyang plano ay gumana. "Hahaha, oo, tama ka, Lady Ivana. Masayang masaya rin ako. Kahit na mamatay ang mga quintuplet, tiyak na masisira ang talunan na yan. Baka mabaliw lang siya, hindi siya tatanggapin ni Mr. Richards either." Malapit nang magkatotoo ang kanyang pangalawang pagbagsak, Nagtawanan lang ang mga masasamang tao. Habang ang mga quintuplets ay wala pa ring malay. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga sweet at inosenteng bata. May makakapagligtas ba sa kanila?" Nagmamadaling tumakbo si Faith papunta sa apartment ni Camila. Nag-aalala na may masamang nangyari sa the quintuplets. Kahit tulog na sila, ngunit narinig ni Faith ang tungkol sa mga residente sa apartment na ito na napakasama. Nag-aalala, bumalik sila sa kanilang masasamang aksyon. Mabilis ang paghinga ni Faith. Siya ang may access key sa unit na tinitirhan ni Camila, syempre. Kaya madali siyang pumasok. Noong una, gamaan ang pakiramdam ni Faith sa pagdating niya. Ngunit agad na nawala ang kanyang pakiramdam, napalitan ng matinding takot nang makita niya ang sitwasyon sa loob, na medyo gulo. Nagkalat ang ilang gamit sa sahig. Anong nangyari? Tumakbo si Faith papasok sa kwarto ng mga quintuplets at mas lalo siyang damilat. Ang bilis talaga ng tibok ng puso ni Faith. Marahas na nanginginig ang mga kamay niya. Sinubukan niyang kontakan si Camila, sa kasamaang palad ay hindi makontak ang babae. Ganoon din ang ina ni Camila. "Camila, halika na, halika, sagutin mo ang mga tawag." Samantala, sa wakas ay tapos na sina Camila at Steven sa kanilang party. Ngayon ay nasa kanilang bagong tirahan. Naka-formal party attire pa rin si Camila. Nag-charge si Camila sa kanyang cellphone na mahina ang baterya. Sobrang pagod ang naramdaman ni Camila sa party kanina. Sa loob ng maraming oras, kinailangan niyang tumayo para salubungin ang mga panauhin. Napatingin si Camila sa banyo. Nasa shower pa rin si Steven. Oo, sa isang kwarto sila natutulog. Hindi ko alam kung bakit maaaring maging ganoon. Kahit na maraming kwarto sa bagong bahay na ito. Pero gusto ni Steven. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa totoo lang, hindi naging problema si Camila. Namula muli ang pisngi ni Camila. Sa wakas ay makakapag-on na muli ang kanyang telepono. Laking gulat ni Camila dahil ang daming missed calls doon. "Faith, ano yun?
Nagtataka, muling kinontak ni Camila si Faith. Sinisigurado na hindi pa tapos sa pagligaw si Steven, pagkatapos ay malayang makakausap niya si Faith. Hindi nagtagal at tinanggap ang tawag. "Hello, Fi?" Bago pa makapagsalita si Camila, sumisigaw na doon si Faith sa tono ng gulat. "Ang iyong mga anak na babae." Dinakip sila. Nawala lang ang pagod na orihinal na umatake kay Camila. Tumayo siya ng tuwid. "Ano? How come? My DUGHTERS. Nasaan kayo? Pupunta ako dyan." Hindi alam ni Camila kung paano ilalarawan ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Ngunit nanag ang takot sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ang kanyang mga anak na babae ay lahat sa kanya. Sa pagtanggap ng napakasamang balita, parang hihimatayin si Camila. Ngunit sinubukan ni Camila na manatiling gising. Hindi na siya naghintay ng matagal, agad siyang lumabas ng bahay patungo kay Faith. Lumabas si Steven sa banyo. Suot pa rin ng lalaki ang kanyang bathrobe. Narinig niya ang sigaw ni Camila kanina dahil ilang minuto lang ay tapos na siyang maligo. Agad na sinuot ni Steven ang kanyang damit. Hindi mahalaga kung ano ang suot niya. Nakakatakot ang titig sa kanyang mga mata. "Who dares to play games with my little family? How dare they touch my daughters? Hindi ko sila hahayaang mamuhay ng payapa." Faith. Agad na dumating si Camila sa himpilan ng pulisya. Namamaga ang mga mata ni Faith dahil kanina pa siya umiiyak. Sobrang nagpanik siya. "My daughters, nasaan sila? Madam, please calm down. We're working on this case. Malapit nang matagpuan ang mga anak mo. You don't need to worry," sabi ng pulis. Agad na pinandilatan ni Camila ang opisyal. "Baliw ka ba? Come," sabi mo. "Kidnapped ang mga anak ko. Sa tingin mo ba ako MAPANATILIH?" Hindi maitago ni Camila ang pag-aalala at galit na mayroon siya. Sumabog lang lahat ng emosyon niya. "Naiintindihan po namin, madam. Pero, kuminahon po kayo. Wala pong mahahanap ang inyong mga anak kung magpanik kaming lahat. Makakasiguro po kami na makakauwi sila ng ligtas," sabi ng opisyal na sinusubukang pakalmayan si Camila. Niyakap ni Faith si Camila. Lalong lumakas ang hikbi ni Faith. "Camila, I'm sorry. Hindi ko masyadong maasikaso ang mga quintuplets." At hindi alam ni Camila kung paano magre-react. Ang kalahati ng kanyang buhay ay tila nawala sa kanyang katawan. "Baby, nasaan na kayo? Pakiusap, huwag mong pababayaan si Mommy. Kailangan talaga ni Mommy na nasa tabi kita palagi. Bilis, bilisan nyo. Ilipat mo sila sa loob. Huwag hayaang may makakita," utos ni Ivana kay Amara at isang lalaking nagtatrabaho para sa kanya. "Oo, ginang." Nagsisimula ng ilipat ang mga quintuplet. Nasa isang nayon sila na medyo malayo sa lungsod. May maliit na lumang bahay sa harap nila. Talagang pinlano ni Ivana ang krimeng ito ng detalyado. Ang baryong ito ay parang patay na nayon. Mas gusto ng maraming residente na umalis sa lugar na ito. Malaki ang pakinabang nito para patayin niya ang mga quintuplet na kinaiinisan niya dahil isa siya sa mga banta niya. Pumasok na ang lahat sa loob. Ibinaling ni Ivana ang kanyang ulo sa kanan at kaliwa. Siguraduhing hindi alam ng iba ang kanilang mga krimen. Masaya siyang ngumiti dahil ligtas na talaga ang kalagayan niya. Pumasok si Ivana sa loob. I-lock ang pinto. Nakita niya si Amara at ang kanyang lalaki na inilalagay ang quintuplet sa lumang sopa na talagang madumi at amoy mamasa-masa. Ilang oras sila babalik sa katinuan? Tanong ni Ivana kay Amara. Sa loob ng halos 3 oras, babalik sila sa kanilang katinuan, sagot ni Amara. Tumango si Ivana bilang pag-unawa. I wanted to record the moment they are killed. Then, later, I'll send Camila the video. I want her to go crazy. Okay lang ba yun, lady? Tanong niya. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi napigilan ni Ivana ang tumango. Kahit na ang gusto ni Amara ay gumawa ng krimen, mayroon silang digital evidence. Pero ang hiling ni Amara ay isa sa mga kondisyong ibinigay ni Amara. Basta makasigurado ka, ligtas ang lahat, sagot ni Ivana. Nag-thumbs up si Amara. Oo naman, hindi ako magtataas ng kahit katiting na hinala. Detalyadong nagbigay ng paliwanag si Faith sa pulisya. Sige po, ipoproseso po namin agad itong kaso. Madam, sana po ay kalmado pa po kayo. Gawin mo na lang. Hindi na nakapagtiyaga si Camila.
Nalaman na lang ni Camila na nakakuha ng impormasyon ang kanyang ina na naaksidente siya sa paliwanag ni Faith. Anak ng, sino pa ba ngayon? Natarante si Camila kung kanino pa hihingi ng tulong. Umaasa lamang sa pulisya, nag-aalala si Camila na huli na ang mga quintuplet para mailigtas. Naisipan ni Camila na humingi ng tulong kay Steven. Pero, imposible. Ayaw pa rin ni Camila na malaman ni Steven na may mga anak na sila. Natatakot ako, kapag naghiwalay tayo mamaya. Kukunin ni Steven ang mga anak ko. I can't let that happen. No, we'll never. Franco, baka pwede akong humingi ng tulong sa kanya. Agad namang kinontak ni Camila si Franco. Hindi rin nagtagal bago sinagot ni Franco ang tawag niya. Agad na bumangon si Franco sa kanyang pagkakahiga nang makita ang pangalan ni Camila sa kanyang phone. Oo, Camila, ano ba? May problema ba? Kahit alam na ni Franco ang plano ni Ivana. Pero nagkunwari siyang walang alam. Hihingi siya rito ng simpatiya ni Camila. Sumilay ang ngisi ni Franco. Mga anak ko, kinidnap sila. Matutulungan mo ba akong hanapin sila? Nag-aalala talaga ako na nasaktan sila. Ano, paano na kaya yun? Karapat-dapat si Franco ng Oscar para sa kanyang pag-arte. Yes, please. Help me. Ayokong may mangyari sa kanila. Magdahan-dahan ka lang. I will deploy my men to find them. Trust me, I can find them. Oo, Franco, salamat sa gusto mong tulungan ako. I will always be here for you, Camila. I will always be. Natapos ang tawag. Agad namang sumugod si Franco. Tumingin muna siya sa salamin bago umalis. Napakaliwanag ng kanyang ngiti. Magiging bayani ako para kay Camila at sa kanyang mga anak. Good job, good job. Para kay Franco, hindi problema ang pagtataksil kay Ivana. Kahit magkatrabaho sila, wala talagang pakialam si Franco sa babaeng iyon. Sinamantala lang siya ni Franco. Ivana, I'm sorry. Gusto ko lang makuha ang simpatiya ni Camila sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga anak niya. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang sarili mo dahil mahuhuli ka rin mamaya. Lumawak ang ngisi niya. Sa ibang lugar, nagmamaneho pa rin si Steven ng kanyang sasakyan ng higit sa average na bilis. Napatitig si Steven sa lalaking katabi niya na nabugbog at muntik nang mamatay kapag hindi niya napigilan ang kanyang pag-atake. Kung nasa anumang panganib ang aking mga anak, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa paraang hindi mo maiisip, bastard. Takot na takot ang itsura ng lalaking pinagbantaan. Huwag, nakikiusap ako. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyong gusto mo. Ako willing to be a witness, sabi ng lalaki sa nanginginig na boses. Tingnan mo ang mukha niyang puno ng mga pasa at sariwang dugo na patuloy na umaagos. Maging ang marami niyang ngipin ay nawala dahil sa pag-atake ni Steven. Binilisan ni Steven ang takbo ng kanyang sasakyan. Mga anak, hintayin niyo si Daddy. Malapit na dumating si Daddy. Kasya ang hawakan sa manibela ng humihigpit. Sobrang bilis talaga ng tibok ng puso ni Steven ngayon, nag-aalala si Steven na malate siya. Nagkamalay na ang mga quintuplet. Lahat ay mukhang nataranta. Nagtataka kung nasaan sila ngayon. Hanggang sa makarinig sila ng tunog ng high heels. Ang lahat ay reflexively na nakatingin sa pinto. Hello, babies. Finally you all wake up. Handa na ba kayo sa mangyayari sa inyo? Tanong ni Ivana with that fake smile. Ipinakita ng mga quintuplet ang kanilang galit na mga ekspresyon. Lalo na sina Bettina at Chloe na alam na niyang masamang babae ang babaeng ito. Bitawan mo kami, masamang babae ka. Sabi ni Bettina, sa kasamaang palad, wala silang magawa dahil nakagapos ang kanilang mga katawan. Tita, ang duwag mo pa nga. 5 pa lang kaming bata, pero tinatali mo kami sa napakaraming lubad na ganito. Dapat matakot ka, sabi ni Chloe. Tumawa lang si Ivana. Afraid? No, I'm not afraid at all. Well, I have to admit that you guys are very, very troublesome. Ibindu so that the process Ivana stopped her words. Amara, tawag niya. Lumapit si Amara, may bitbit sa kamay niya. Ibinigay niya ito kay Ivana. Pinandilatan ng mga quintuplet sina Ivana at Amara. Ang hawak ni Ivana ay kutsilyo. Dapat ay natakot ang mga quintuplet sa matulis na bagay na gagamitin sa pagsusugat sa kanila. Ngunit hindi nila ipinakita ang kanilang takot. Mapaparusahan ka.
Sigurado kami, darating sina Daddy at Mommy para iligtas tayo. Daddy, sobrang sama ng loob ni Ivana sa narinig. Yes, Daddy. Daddy Steven Richards. Siya ang daddy namin. Tuturuan ka ni Daddy ng leksyon. Mapapapigil ka, sabi ni Dahlia. Nagulat sina Ivana at Amara nang malaman ng mga quintuplet na si Steven ang kanilang daddy. Hindi pwede. Paano nila nalaman na si Steven ang ama nila? Keep on hoping. Hindi sila darating. Never. Now, enjoy the pain, babies. Ang tapang na taglay ng The Quintuplets ay nagmula sa kanilang ina na hindi natatakot sa mga krimeng tulad nito. Well. So, sinong gustong maging unang biktima? Sa kanan muna, o sa kaliwa? Natahimik ang mga quintuplet. Walang gustong sumagot. Sige, then, I'll start from the right. Ikaw, anong pangalan mo? Nakapikit pa rin si Athena. Lumapit si Ivana. Nakayuko siya sa harap ni Athena. Ha, pare-pareho talaga kayo ng magiging asawa ko. Keep on dreaming, bruha. Hanggang kailanman, ayaw magpakasal ni Daddy sa masamang babae na tulad mo. Sabi ni Athena. Daddy is only meant for Mommy. They will be together till death do them part. Nagpatuloy si Athena. Nagalit si Ivana sa sinabi niya. Sinadya lang ni Ivana na saktan si Athena sa pamamagitan ng paghila ng kanyang buhok ng malakas. Pero biglang may narinig na pagbukas ng pinto. Kitang-kita sa mukha ni Ivana at Amara ang gulat. Agad na napalingon ang dalawa sa pinanggalingan ng tunog. Anong tunog yan? Tanong ni Ivana kay Amara. Umiling si Amara na may maputlang mukha. Nanlalambot ang katawan niya ngayon. Sa kanyang isip ay sumagi na sa iba't ibang masamang bagay na darating sa kanya. Darating ba si Steven? Kung talagang dumating siya, ibig sabihin nasa panganib ako. Naalala pa ni Amara kung paano binaril ni Steven ang kamay niya. Nagalit kasi siya na niloko siya nung mga oras na yun at kapag nalaman ni Steven na sinasaktan ang mga anak niya, hindi alam ni Amara kung ano ang mangyayari sa kanya. Malamang na agad siyang papatayin sa karumal-dumal na paraan ng lalaking iyon. Bilasan mo at tingnan mo kung sino ang dumating. Utos ni Ivana. Pero lady, bilis. Hindi hinayaan ni Ivana na magprotesta si Amara. Matalim niyang tinignan ang babae. Sa huli, gusto man o hindi ni Amara ay sinunod niya ang utos ni Ivana. Para naman sa quintuplets, nagkatitigan sila ng kumikinang na mga mata. Dapat si Daddy o si Mommy yan. Sabi ni Dahlia na agad namang sinang-ayunan ng lahat sabay tango. Imposible. Mabilis na tumugon si Ivana. Natatakot ka siguro no? Kaya wag kang nukulit. Tingnan mo kung sinong nagpapanik ngayon. Sabi ni Riley. Pinukol ng mga quintuplet si Ivana ng mapanuksong tingin. Shut up. I'm sure hindi si Steven or your damn mother. Sabi ni Ivana. Samantala sa labas, sinusubukang tingnan ni Amara. Itinago ang kanyang katawan sa likod ng dingding. Hindi man lang matapang na harapin ang sinumang pumunta rito. Nang inig ang kanyang katawan ng makar, inig siya ng kalabog sa likod ng dingding. Hindi lang iyon, pati na rin ang nagmamakaawan na boses ng isang tao. Cyril, please, don't hurt me. I'm innocent, Ivana sa nanginginig na boses. Pagkatapos, ang sumunod ay isang hiyawan ng sakit na tila nakakaawa. Natatakot na si Amara. Nasaan sila? Parang lalabas ang puso niya sa sariling katawan nang marinig niya ang mahina at nagbabantang boses na iyon. Sa narinig pa lang ni Amara, alam na ni Amara na may nagkikimkam ng matinding galit. At alam ni Amara na boses iyon ni Steven. Nanghihina na ang mga paa niya. Anak ng, tama, si Steven na. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ayoko nang makulong. At ayoko ring mag-shoot ulit si Steven ng ganung oras. Kailangan kong tumakas. Tumalikod si Amara, medyo nalilito siya sa dapat niyang gawin kay Ivana. Pero mas gusto niyang iligtas ang sarili. Agad namang umalis doon si Amara at lumabas sa exit na alam niya. Samantala, si Steven, tinitigan niya ang lalaki ni Ivana na nasa ibaba niya ng nakamamatay na mga mata. Nakadiin pa rin ang mga paa niya sa mga daliri ng lalaki. Lalong lumakas ang pressure hanggang sa patuloy na sumisigaw ang lalaki sa sakit at nagmamakaawa kay Steven. Sa kasamaang palad, hindi ito pinigilan ni Steven kahit kaunti. Hinayaan niyang gumiling ang paa niya sa mga daliri. Hinaplos ito ng napakalakas na masasabi niyang may ilang bitik ito. Hindi tumigil doon, itinutok ni Steven ang kanyang armas sa balikat ng lalaki at saka pinaputukan ang magkabilang balikat nito.
Ang mga alingaw ng armas ay nagpatakot kay Ivana. Tumingkayad si Steven at pinalo ang kanyang mukha na itim at asol. Nagsimulang lumabas ang dugo mula sa mga sugat na sinasadya niyang ginawa sa mukha. Hindi siya titigil sa kanyang mga pag-atake kahit na ang kanyang mga biktima ay nagmakaawa. Ihihinto lamang niya ang kanyang mga pag-atake kapag nasiyahan na siya. At hindi makukuntento si Steven hanggat hindi namamatay ang kanyang biktima. Katulad ng nangyayari ngayon. Ang lalaking inatake niya ay hindi na nagawang magmakaawa sa kanya. Nakapikit na ang mga mata niya. Tanging ang pagtaas-baba lamang ng dibdib nito ang nagpapahiwatig na buhay pa ang lalaking ito. Ngumuso si Steven. Yumuko siya. Hinawakan sa kwelyo ang bastard na ito, saka kinaladkad. Papalapit na si Steven sa kinaroroonan ni Ivana at ng kanyang 5 anak. Tumalim ang tingin ni Steven sa isang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Naglakad siya palapit. Malakas na sinipa ni Steven ang pinto. Nilaibot ng kanyang matalim na tingin ang silid. Ngunit walang tao doon. Mayroon lamang isang malaking lumang sofa. Actually, nasa likod ng couch si Ivana and the quintuplets. Tinakpan ni Ivana ang kanilang bibig ng ilang tela hanggang sa hindi sila makapagsalita. Ivana, parang mamatay on the spot si Ivana nang marinig niyang sinisigaw ni Steven ang pangalan niya sa sobrang galit na tono. Hindi alam ni Ivana ang nangyayari ngayon. Hindi niya talaga inaasahan na alam na ni Steven na anak niya ang mga quintuplet. At paano naman malalaman ni Steven ang kanyang kasalukuyang lokasyon? Sino nagsabi sa kanya? Tinitigan ni Ivana ang mga quintuplet na may mapupungay na mata. Sinenyasan niya ang mga ito na huwag gumawa ng anumang ingay. Sa kasamaang palad, ang sinusubukan niyang patahimikin ay ang quintuplets. Tuluyan na nilang sinuwi ang utos. Wala pa ring takot habang itinutok ni Ivana ang kutsilyo sa kanila. Tulong! Tulungan niyo kami! Sabay-sabay nilang sinabi ito kahit na ang kanilang mga boses ay hindi malinaw at hindi malinaw dahil sa tela sa kanilang mga bibig. Umirap si Ivana. Sobrang nagpanik siya. Narinig yun syempre ni Steven. Humakbang siya palapit. Sumakay ka sa sopa. At doon niya nakita si Ivana at ang kanyang 5 anak. Lalong lumaki ang kanyang galit nang makitang ganoon ang pakikitungo sa kanyang mga anak. Itinapat ni Steven ang armas kay Ivana na takot na tumitig sa kanya. How dare you touch my daughters? Gusto mo bang patayin kita ngayon din, Ms. Ivana Duin?